Masayang araw, mga ka-PL. Eto, kapapasok lang na balita, mga kababayan. Mainit-init pa po ito. Ito ho ang pinakamatinding balita sa araw na ito, mga kababayan. Tungkol po dito sa isang opisyales ng DPWH na nagpatiwakal po ng dahil po sa flood control anomalies, mga kababayan. Sa Sorsogon po ito nangyari. First District Engineering Office, mga kababayan, nagpatiwakal. Maaaring maraming nalalaman tong tao na ito, mga kababayan, na ngayon di umano'y nape-pressure dahil sa anomalya sa flood control, kaya hindi niya nakinaya, ayun, ang naiisip niyang paraan para hindi siya madamay, pagpapatiwakal na lang. Samantala yung iba, marami na. Nagsipaglayasan na nga lang yung iba . Si Bunoan, pinayagan pang lumayas, mga kababayan. Si Saldico, nauna nang lumayas. Baka kalaunan. Si Martin Romualdez naman ang lumayas, mga kababayan. Ito po ang balita. Basahin po natin. Siya nga pala, bago ko basahin, kung natatandaan ho ninyo, yung ibang mga engineer ng DPWH, natandaan po ninyo, mga ilang buwan na po ang nakalipas, yung iba, ina-ambush. Di ho ba? Maaaring may mga nalalaman din yun. Ito naman, nagpatiwakal na lang siya. Ito ho ang balita. DPWH official commits suicide amid flood control scandal. Kita nyo na? Yan po ang kadahilanan, mga kababayan. First on Batas PH, a senior official of the Department of Public Works and Highways, DPWH Sorsogon, First District Engineering Office reportedly committed suicide by hanging himself due to pressure brought about by the ongoing investigation into flood control anomalies, mga kababayan. Lalaki pala ito. Nagpatiwakal itong mama na ito. Sa pamamagitan po ng pagtali ng lubid sa kanyang leeg, siguro sa loob ng kanyang silid, nagpatiwakal dahil sa flood control anomalies. Naku po, sino pa kaya ang susunod sa ganitong klaseng pamamaraan para maiwasan at huwag sila madamay? Naku, wag naman sana. Kaya sana bago ito masundan, matukoy na at malaman na kung sino talaga ang mastermind, lalong-lalo na yung pinangalanan ni Bryce Hernandez na panibagong pangalan na lumutang, na nagngangalang, itago na lang natin sa Madam L. Hindi ako may sabi niyan. Kundi si Bryce Hernandez ang may sabi niyan na kasama daw si Madam L. Ito pa. In a Facebook post shared by a DPWH employee, the victim was identified as the chairman of the Bids and Awards Committee of the DPWH Sorsogon District Engineering Office sa Sorsogon. Chairman of the Bids and Awards, mga kababayan. The Batas PH has reached out to DPWH DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, but he has yet to respond as of this posting, mga kababayan. Yan po ang balita mula po sa Sorsogon, First District Engineering Office ng DPWH. Hindi na po kinaya di umano ang pressure. Ayan, maaari sigurong tinawagan tong mama na ito, Isang simpleng senaryo lang ang naiisip natin dito, mga kababayan. Ganito lang yan kasimple. Halimbawa, ako yung buhaya. Halimbawa, ako yung buhaya. Tinatawagan ko ngayon itong tao na ito. Linisin mo ang datos dyan sa lugar mo. At siguradong makakarating dyan ang investigasyon. At kung hindi mo malinis
ang record na yan, ikaw, madadamay ka. Ayan, maaaring ganun lang, ano? Simpleng senaryo lang. Idadamay ka namin. Isa ka sa tumanggap ng pera, sasabihin namin kahit wala naman, halimbawa lang mga kababayan, ano? Kahit wala naman, kawawa naman yung mama, natatakot na tuloy yung tao. So, hindi niya na malaman kung anong susundin niya, itong tapat na panunungkulan o yung utos sa kanya ng mga buhaya. Maaari kasing ganun eh. Alam nyo, kapag ka hindi na pe-pressure yung tao, no, yung bang trabaho ka lang, no, yung bang malinis sa pagtrabaho mo, wala kang ginagawang anomalya, hindi ka mape-pressure. Mga kababayan, di ba? Alam mong hindi ka guilty. Alam mong malinis ka. Hindi ka magpapatiwakal kasi alam mo kung ano ay sasagot mo. Kahit na meron pang isang buhaya na nananakot sa'yo, no, hindi ka matatakot kasi alam mong malinis ka. Hindi ka guilty. Na-pressure. Aba, maaaring, hindi ko naman pinagbibintangan, ano? Pero maaaring idadawit talaga ito, mga kababayan. Kawawa naman. Pamilya nito, no? Kung meron po kayong nalalaman tungkol sa katotohanan, maaari meron na kwento ito sa inyo. Bago siya nagpatiwakal, ikwento niya na po. Sayang, oh. Sana, inisip niya, no, na bahala na. Ikanta ko na lang to. Kesa naman sa magpatiwakal ako. Ang pagpapatiwakal, mortal sin yan eh. Di ko na lang gagawin yan. Ikakanta ko na lang sila. O di kaya, ikanta ko muna sila bago ako magpatiwakal. Sana gano'n na lang yung naisip niya, no, mga kababayan. No? Kaso hindi eh. Sobrang pressure na talaga. Pinasukan ng anxiety, pinasukan ng depression, hindi kinaya. Ayun, nagpatiwakal. Kawawa naman. Kaya, Blue Ribbon Committee, Panpilo Lacson, ito meron nang nagbuwis ng buhay. At nung mga nakaraang buwan, meron po mga engineer na mga inaambus. Ewan ko lang yung iba, mga nagurgur yata yung iba. Iba hindi. Hindi ko nakalimutan ko na yung balita na yun, mga kababayan. Galing-galingan mo! Panpilo Lacson, meron nang nakalas na isang buhay, kawawa naman. Sana galingan mo yung pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee at magbubukas na kayo, di ba? Panpilo, ayusin mo naman, sir. Wag naman yung parang meron kang kinikilingan, sir. Tunay na paglingkod ang gawin mo, sir, para sa taong bayan. Paglingkuran nyo po ang taong bayan na niloloko na nitong mga ilang elected official na mapagsamantala sa kaban ng bayan. Wag mo naman paglingkuran yung mga elected official na mga kawatan. Ano? Pera-pera ang labanan? Ganun ba? Panpilo Lacson? Sana ayusin mo, sir. Patunayan mo na para ka sa Pilipinas at para ka sa mga Pilipino. Kasi ikaw ngayon ang ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon. Kung walang magiging magandang resulta ang pagdinig mo sa Blue Ribbon Committee at paikot-ikot na lang, walang makukulong, kasamaang palad, baka maging state witness pa yung pinangalanan ni Gutesa. Aba, mainam pa sa susunod na halalan pagtatakbo ka. Wag mo nang pangaraping manalo ka. Siguradong tatandaan to ng mga Pilipino na maaaring ikaw ay nahawakan na rin sa leeg ng isang elected official na dihamak na mas mababa ang mandato kaysa sayo. Sana lang naman, sir, ayusin nyo yung inyong pagdinig. At nakatingin ang taong bayan, nakasubaybay ang taong bayan sa inyong mga ginagawang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Kung ayaw nyong mapagsabihan kayong bayaran, kung ayaw nyo mapagsabihan kayo na tuta ng buhayang nasa kamara, maging patas kayo sa ginagawa ninyong pagdinig o sa gagawin pa lang pala sa araw ng Nobyembre 14. Galingan nyo.
Walang pinapanigan, nasa gitna lang kayo para makita ng ating tao, ng ating mga kababayan na tama ang ginagawa ninyo, sasaluduhan pa kayo niyan, sigurado. Pasasalamatan pa kayo kasi ang mga Pilipino, Panfilo Lacson, gigil na matukoy kung sino talaga ang mastermind. At sana, Panfilo Lacson, ito nga pala, dagdag ko lang, sir. Sana mapanood niyo po ako. Meron pong pinangalanan si Bryce Hernandez. Nagngangalang Madam L daw. Madam L. Letter L. Ayan. Madam L daw. Baka pwede niyong itanong yan kay Bryce Hernandez kung sakasakaling dadalo siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Nobyembre 14. Tanungin niyo ho siya, bosisiin niyo po kung sino itong Madam L. Hindi pwede yung Madam L, ayan, Boss M, ayan, Boss T, ayan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan tukuyin talaga kung sino yung L na yon para diretso na, matukoy na kung sino ang mastermind at ipatawag. Ngayon, kapag ka napatunayan totoo, ipakulong. Kasi yan ang gusto ng taong bayan. Kasi niloloko na ang mga taxpayer. Pera na inaasahan nilang babalik sa kanila sa pamamagitan ng magandang serbisyo ng gobyerno, hindi. Kundi ninanakaw lang ng mga iilang elected official dahil gahaman sa salapi. Diba? Panfilo Lacson, sir, aasahan namin ha. Sana wag kayong matawag na tuta. Okay. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ito na yung pinaka hinihintay ng karamihan nating mga kababayan. Tungkol po ito kay Gutesa. Di ba, ang sabi ay nagtatago siya at tila walang planong dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Eto ho, magandang balita to, mga kababayan. Dadalo sa Blue Ribbon hearing. Sino? Ayan, nakatanggap umano ng impormasyon si dating Congressman Mike Defensor. Ilang araw na ang nakalipas na dadalo si Orly Gutesa. Ayun. Sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mabuti naman. Kaso, ang nakakalungkot nito, mga kababayan, meron pong usap-usapan na di umano, itong si Orly Gutesa, dadalo nga sa hearing ng Blue Ribbon, babalik ka rin daw yung kanyang naging unang payag. Nako, ano to, nabayaran na. Natutukan na ng isang maleta rin. Tinutok sa liig. Maleta, 45. Sana lang, huwag bumaliktad tong mama na ito. At madadagukan siya ng mga Marines na kumupkup sa kanya ngayon. Ibagay nagtatago siya ngayon sa mga kapwa niya Marines, sa mga dati niyang kasamahan. Mababatukan siya. Sayang yung effort ng mga kasamahan niya mga Marines na nagkukup-kup sa kanya ngayon kung babaliktad lang rin pala siya. Di ba? Sa programang Historicon ng One News, hinikayat din ni Defensor ang committee na suriin ang mga testimonya ni Gutesa. Tama! Suriin, isa-isahin, busisiin, i-cross-examination talaga. Malalaman kasi yan kung talagang magaling magtanong. Kaso si Panfilo Lacson, mga kababayan, hindi naman abogado yan Hindi naman yan sanay sa sa cross-examination kasi hindi naman po yan nakapag-aral ng abogasya. Oo, maaaring dumaan siya sa pagka-inspector kasi polis siya, di ba, mga kababayan, pero malayong-malayo po sa isang abogado. Magaling talaga mag-cross-examine. Sana si Marcoleta kaso hindi maaari. Dahil minority si Marcoleta at majority naman
si Panfilo Lacson. Walang ibang hahawak sa Blue Ribbon Committee sa pagka-chairman, kundi ang taga-majority lang. No, nanindigan din ang dating kongresista na nasa kustodiya ng Marine si Gutesa kahit na pinabulaanan ng Philippine Navy ang impormasyong ito. Yun lang ang sabi-sabi. Naninindigan si tawag nito, defensor na hawak siya o kinukup siya ngayon ng mga Marines. And kasi hudang nasaan siya ngayon, importante, dumalo siya at wag mababago yung kanyang testimonya para malaman at lumabas na ang katotohanan. At sana mabanggit din ni Gutesa si Madam L. Naku po. Sino? Naku. Sino kaya si Madam L, mga kabayan? O ito pa isang balita. Naku, matindi ito. Ito ang pinakamalupit sa lahat. Itong sinabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Komedyante yata ito. Di ka na lang mag-comedy, sir. Kapag iniwan ko ang posisyong ito, pagka-presidente, mayroong malalaking pagbabago para sa ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. Ang sarap pakinggan. Tanong ko sa inyo, mga kababayan, meron na po ba tayo nasisilip na kapirasong liwanag? Kapirasong liwanag lang na maaaring yung liwanag na yon, lalaki ng lalaki na ito pala ay para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Meron po ba kayo nakikita? Pag-asa, ayan, liwanag. Ako wala eh. Sir, President, Mr. President. Sabagay, sinabi niyo na po na kapag iniwan niyo ang posisyon niyo, huwag niyo na pong hintayin siguro yung mga araw na yun. Iwan niyo na ngayon. Hindi na po kaya ng tao, bigat na po sila sa administrasyon mo. Hirap na hirap po yung ating mga kababayan para kawa mo na. Baka pwedeng unahan mo na. Hindi na rin po kami umaasa, sir, na buhat sa'yo mula sa administrasyon mo, magkakaroon ng ikabubuting buhay sa bawat Pilipino. Hindi na po kami umaasa. Kinalimutan na po namin yan. Kasabay ng paglimot namin sa mga ipinangako mong build better more. O yan. Nasa na yung BBM mo? Build better more. 20 pesos na bugas. Meron ba? Wala pa rin. Ano pa, mga kababayan? Marami pa siya pinangako eh. Build better more. 20 kilos na bigas kada kilo. Basta napakarami pa, nakalimutan ko na iba. Kayo na po mag-comment kung ano yung mga natandaan ninyo, mga kababayan. Hindi na po kami umaasa, sir. Gusto nga ng karamihan eh. Iwan nyo na daw yung position. Dami nga sumisigaw. Resign na lang daw ho kayo kung di nyo na kaya. Pagka hindi nyo, pagod na ho kayo, no, hindi po kayo sanay na mahirapan kayo, palibasa mayaman po kayo eh. Lumaki po kayo sa mayamang pamilya, hindi nyo na ho kaya, mukha nyo, stress na. Bumaba na lang ho kayo, sir. Marami pa namang iba dyan. Yung iba naman mahirapan, hayaan mo na, nakakalahati ka na eh. Okay na yan? Okay na yan, sir. Maging happy ka na lang sa 3 taon na narating mo. Sana maisipan mo lang, sana lang naman, hindi naman namin kayo pipiliting hatakin, pasukin dyan sa Palasyo Malacanang para itapon ulit yung pamilya ninyo. Hindi po. Sa amin lang naman kung hindi mo na kaya, bitawan mo na lang, sir. No? Abandon ship ba? Ika nga, abandon ship. Iwanan mo na yung barko, sir. Iwan mo na. Para wala nang pressure.
Ay, sirang-sira na ho pangalan nyo eh. Relax na, mag-enjoy-enjoy, mag-party-party na lang kayo. Yan ang pinaka maganda mong gawin, sir. O ito pa isa, mga kababayan, ako. Ito matindi. Iba merong rally po ang Iglesia ni Cristo. No, mga kababayan. O ito sinabi ni John Vic Remulla. Nako, hindi na ma-open tuloy. Ito, basahin ko na lang yung maikli. Maikli na lang. Remulla warns versus destabilization effort amid 3 days INC rally. Ang tanong, sino ang ipapaaresto mo? John Vic Remulla. Sir, ang mga taga-Iglesia ni Cristo, ipapaaresto mo? Accountability, transparency lang po ang gustong mangyari nitong mga taga-Iglesia ni Cristo. At kung sino pa mga relihiyon na maaaring sumama dyan. Sila lang. Sila lang naman. Yung KOJC, wala, hindi tayo sigurado dyan. Yan lang naman ang gusto nilang mangyari. Transparency at saka accountability. Hindi naman yata sisigaw yung mga yan na lumayas na si Marcos. Di ba? Hindi naman po ganun eh. Sino po paparesto ninyo? Mga retired general. Mga retired general, sigurado namang hindi rin nila sasabihin yan dahil sa interview, dinideny na nila. Nabago din yung mga panawagan nila. Bagay, mga general na yan, mga kababayan, mga kaibigan din natin yan. Hindi natin sila kalaban. Kaisa natin sila sa panawagang transparency and accountability. Panagutin ang lahat ng mga kawatan na elected official na namantala sa kabanang bayan. Di ba, mga kababayan? Yan lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.